Good day everyone! Today, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-famous work in world literature, Dante's Inferno. Now, before kayo kabahan, hindi ito tutorial kung paano makapunta sa impyerno ha. For educational purposes only lang to. Promise! This story is about Dante, isang lalaking naligaw sa dark forest at napunta sa hell mismo. Grabe yung plot twist, di ba? Akala mo lang naligaw, pero nasa ibang level na yung napuntahan. But behind all the fire, monsters, and dramatic suffering, may deeper meaning ang story na ito. Tungkol sa choices, consequences, and pagiging responsable sa action natin. Kaya makinig kayo, may aral to sa huli. Una sa lahat, kilalanin muna natin ang mga detalye ng story. Dante's Inferno was written by an Italian poet named Dante Alighieri. At yes, pangalan niya talaga ay Dante. Hindi siya self-insert anime protagonist na gumawa lang ng kwento tungkol sa sarili niya ha. Totoo siyang tao at sikat na manunulat. The story is the first part of that larger work called The Divine Comedy. Pero honestly, medyo misleading yung title kasi wala namang stand-up comedy rito. Walang jokes, walang tawanan, more on suffering and realization ang ganap talaga. The story follows Dante habang nagta-travel siya through the depths of hell. Along the way, nakita niya ang iba't ibang punishments and sinners. Medyo nakakatakot at nakaka-stress basahin, pero interesting talaga kung paano nilarawan lahat. Pero, ang pinaka-importanting lesson dito, simple lang, your choices have consequences. Parang pag sinabi mong isang episode lang sa Netflix, tapos alas 3 na ng madaling araw. Ganyan ang consequences ng maling desisyon, di ba? Now, let's meet the important characters at kung ano nga ang ibig sabihin nila. First, si Dante himself. Siya ang representasyon ng isang ordinaryo na tao, meaning, tayong lahat. Lahat tayo, minsan nawawala, nalilito at gumagawa ng questionable decisions, lalo na kapag gabi na. Alam niyo yun? Next is Virgil, Dante's guide. Siya yung symbol of wisdom and reason. Basically, siya yung friend mong nagsasabing, Bestie, mas bagay sa'yo yung red kaysa sa blue. O kaya, huwag mong gawin yan, masama ang epekto sa'yo. Siya yung sensible friend natin sa buhay. Then we have Beatrice, the symbol of love and goodness. Siya rin ang reminder na kahit gaano kagulo, kadilim ang mundo, may dahilan pa rin para piliin ang tama. Siya yung nagtutulak sa iyo na maging mabuting tao pa rin kahit mahirap. And finally, Lucifer, the ultimate symbol of evil and betrayal. At alam niyo ang interesting? Sa story, hindi siya powerful looking, villain na astig. He is trapped and miserable kasi minsan, evil destroy itself lang talaga. Parang toxicity sa group chat, ikaw din ang mapapahamak sa huli. So one of the most famous part in Infernos is the ninth circle of hell. Basically, hell is organized like levels in a video game. Except, instead of rewards, trauma at hirap ang makukuha mo pagpasok ka dito. Level 1 hanggang level 9, habang lumalalim, mas malala ang kasalanan at parusa. Each circle represents a different sin. Let's go one by one. First is Limbo. For people who were not exactly evil, pero walang spiritual faith. Yung mga mabait naman, pero hindi naniniwala o walang connection sa Diyos. Nandito sila. Next is Lust. For people controlled by desire and temptation. So yes, medyo dangerous pala ang pagiging marupok ha. Kapag nadala ka lang ng damdamin, pasok ka dito. The third one is gluttony. For people who overindulge in food and pleasure, parang diet starts tomorrow mindset, every day. Yung sobra-sobra sa lahat ng bagay, nandito sila. Fourth is greed. For those obsessed with money and possession, yung hindi makontento kahit anong dami ng meron ka. Gusto mo pa rin lalo. The fifth is anger.
for people consumed by rage and conflict. Ito yung mga nakikipag-away na lang basta-basta sa comment section, kahit hindi naman sila yung kaaway. Mabilis magalit, mabilis umapoy, pasok ka dito. The sixth one is heresy, for rejecting spiritual truth, yung mga tumatanggi sa pananampalataya at mga aral. The seventh one is violence, for harming others, themselves, or even nature, yung nananakit at gumagamit ng lahas. Obvious naman kung bakit nandito. The eighth one is the fraud, for liars, manipulators, and scammers. Basically, PM is the key. People at mga manloloko, grabe yung parusa dito, kaya paloloko ang ginagawa nila sa buhay. And finally, treachery, the deepest and worst circle. This is for betrayal. Dito yung pinakamalala. Because, according to Dante, betraying trust, family, o kahit bayan mo, isa ito sa pinakamasamang kasalanan sa lahat. And the rule is simple. Punishment, what you deserve, kung anong ginawa mo, yun din ang babalik sa'yo. Walang daya, patas talaga. So ano ba talaga ang gustong ituro ni Dante's Inferno sa atin? First, every choice has a result. Lahat ng ginagawa natin may consequences, good or bad. Wala tayong nakakalusot. Lahat ng desisyon may kapalit. Second, bad choices usually lead to bad outcomes. Parang pag napuyat ka, tapos 7 a.m. class kinabukasan, character development talaga. Pero hirap ka naman. Ganyan lang din talaga sa totoong buhay. Pag mali ang pinili mo, hirap ka sa huli. Third, choice is the good choice. Lead to a better life. Hindi man instant ang reward, hindi naman parang TikTok na viral agad. Pero eventually, may magandang bunga ang paggawa ng tama. Matagal man dumating, sigurado naman na maganda ang kalalabasan. And lastly, very connected ito sa Filipino value natin. Kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. Alam niyo na to, di ba? If you plant kindness, honestly, and responsibility, good things will follow. Pero, kung panloloko, kasakiman at bad decision, aba, magkikita talaga kayo ni Lucifer. Seryoso to. Kaya mag-ingat kayo sa pinipili nating gawin, ha? Let me share this simply. Long time ago, Dante got lost in a dark place, like when we were mistake. You know, when we make mistake, then Virgil come to guide him inside hell. He saw that every person got exactly what their action earned. Just like our saying, what you plant, you harvest. But Dante climbed out and saw the start again. Ang ibig sabihin nito, kahit gaano kagulo, kadumi o kalayo ang narating mo sa buhay, may chance ka pa rin na magbago, bumawi at piliin ang tamang path. Hindi pa tapos ang kwento mo kahit pakiramdam mo na nasa madilim ka na parte ng buhay. Basta gusto mong magbago at sumunod sa tama, makakaahon ka rin at makikita mo ulit ang liwanag. So, para sa pagtatapos ng ating lesson today, let's remember these important points. In Dante's story, hell is fair and organized. Hindi basta-basta lang may sistema at patas lahat. Every punishment exactly match the sin committed. This teaches us that action have consequences and people should be responsible for the choices they make. Tayo ang pipili kaya tayo rin ang sasagot sa kasakiman natin nun. And most importantly, choose good and good things will follow. Because at the end of the day, life is already difficult enough. Huwag na natin dagdagan pa ng hirap by making bad decision. Dito na tayo sa tama para masaya at payapa ang buhay natin. Thank you everyone. Sana may natutunan kayo at sana hindi kayo matakot magbasa ulit nito.